Sir, bakit ganun ang hustisya sa atin? Pag mahirap na nagnakaw ng pagkain, kulong agad. Pero pag politiko na nagnakaw ng pondo, sobrang bagal ng proseso. Ano ba talaga ang pinagkaiba? Alam mo tol, minsan napapaisip ako kung pareho bang batas ang binabasa ng mahirap at mayaman. Kasi sa tingin ko, magkaibang aklat yan eh. Isipin mo ha, yung kapitbahay namin dati, si Mang Kanor, nahuli, nagnakaw ng isang buong manok sa palengke. Alam mo kung bakit? Kasi 2 araw nang umiiyak yung anak niya, walang laman ang tiyan. Gutom, tol. Gutom ang nagtulak sa kanya. Pero nung nahuli siya, grabe, kaladkad, bugbog sarado sa taong bayan, duguan ang muka bago pa dumating ang pulis. Tapos pagdating sa presinto, diretso sa selda. Walang tanong-tanong, huli ka balbon ang sigaw. Kinabukasan, nasa dyaryo na ang mukha niya, may nakalagay na magnanakaw. Sira na ang dangal, sira na ang pangalan. Wala pang hearing yan ha. Pero sa mata ng tao, guilty na siya agad. Tapos tignan mo naman yung sa kabila, yung mga nasa taas, yung mga nakabarong. Nagnakaw ng hindi lang manok, kundi kaban-kaban ng pera. Bilyon, tol. Bilyon ang nawala sa pondo ng bayan na dapat sana pambili ng gamot, pampagawa ng eskwelahan, o ayuda sa mga tulad ni Mang Kanor. Pero anong nangyari nung nabisto sila? Kinaladkad ba? Binugbog ba ng taong bayan? Hindi. Inimbitahan. Invited sa Senado. Tinawag pang Your Honor o Sir. Ang malupit pa pagdating sa hearing, naka-aircon. May abogado sa kaliwat kanan na ang bayad per hour ay mas malaki pa sa kikitain ng ordinaryong tao sa isang taon. At ang depensa nila, due process. Pag mahirap ka, huli ka. Pag mayaman ka, alleged pa lang po. Kailangan daw ng ebidensya. Kailangan daw ng masusing pag-aaral. Bakit kay Mang Kanor, hindi nyo pinag-aralan kung bakit siya nagnakaw? Bakit nung mahirap, walang presumption of innocence? At eto pa ang nakakagigil, partner. Pansinin mo ang acting workshop nila. Kapag malakas ang ebidensya laban sa politiko, biglang magkakaroon ng magic. Biglang tataas ang blood pressure. Biglang sasakit ang likod. Kinabukasan, naka-wheelchair na at naka-neck brace. Dadalhin sa ospital, sa executive suite. Doon makukulong. May wifi, may Netflix, may masarap na pagkain. Samantalang si Mang Kanor, dun sa selda na sing init ng impyerno, siksikan, amoy pawis, at ang katabi may TV. Yung nagnakaw ng ulam, parang hayop kung tratuhin. Yung nagnakaw ng kinabukasan natin, parang VIP kung alagaan. Ang masakit na ending nito, paglabas ni Mang Kanor, may criminal record na siya. Kahit mag-apply siya ng janitor o construction, hihingan siya ng NBI clearance. Pag nakita na may kaso, sorry, di ka namin tatanggapin. Wala na. Habang buhay na siyang markado, wala nang pag-asang bumangon. Eh yung politiko, pagkatapos ng ilang taong drama, pagkatapos ma-dismiss ang kaso dahil sa technicality, aba, makikita mo na lang ulit sa TV, nakangiti, nangangampanya, sumasayaw ng budots, at ang mga tao, nakalimot na, iboboto pa ulit, mananalo pa ulit, mula plunderer, naging honorable senator na naman. Kaya minsan, partner, hindi mo masisi kung bakit nawawalan ng tiwala ang tao sa sistema. Para kasing ang batas natin sa Pilipinas, parang sapot ng gagamba. Kapag lamok ka o maliit na insekto tulad ng nagnakaw ng manok, siguradong huli ka, tepok ka. Pero kapag kalabaw ka, tulad ng mga bilyonaryong kurakot, hindi ka mahuhuli ng sapot. Bubutasin mo lang yan. Tuloy-tuloy ka lang sa pananagasa at yung gagamba pa ang matatakot sa'yo. Kaya next time na makakita tayo ng balita tungkol sa snatcher sa kanto, wag muna tayong manghusga ng todo. Kasi ang tunay na magnanakaw, hindi yung tumatakbo sa eskinita, tangay ang wallet mo. Ang tunay na magnanakaw, yung nakasakay sa convoy, yung may wangwang at pinoprotektahan daw tayo habang dahan-dahan nilang tinatangay ang kinabukasan ng mga anak natin. Ang snatcher sa kanto, kailangan pa ng balisong para makuha ang wallet mo. Pero ang mga yan, isang pirma lang ng ballpen, ubos ang pondo ng bayan. Mas matalas ang ballpen kaysa sa kutsilyo. Kasi ang kutsilyo, nakakasugat lang ng isa. Ang pirma nila, pumapatay ng milyong Pilipino sa gutom. Ang snatcher, ang makukuha lang yan sa'yo, cellphone o wallet. Masakit sa loob, pero kikitain mo ulit yan. Pero ang mga buhaya sa pwesto, ang tinatangay niyan, budget sa gamot, budget sa eskwelahan, at trabaho ng bayan. Hindi lang pera ang nawawala sa atin, kundi buhay. Kaya mas nakamamatay ang ballpen nila kaysa sa kutsilyo ng snatcher. Isisipin nyo ang kaibahan. Kapag nakakita tayo ng snatcher, tinuturo natin sabay sigaw ng, "Hoy! Magnanakaw!" Pero kapag nakakita tayo ng kurakot na politiko, kinakamaya natin sabay sigaw ng, "Idol! Mabuhay!" Ganyan tayo kagago, tol. Naiinis tayo sa nagnanakaw ng retail, pero bilib na bilib tayo sa nagnanakaw ng wholesale. Ang snatcher, kapag nakita ng pulis, hinahabol. Ang politiko, kapag nakita ng pulis, hinahatid. May backup pa, may tagahawi pa. Sinisigawan tayo ng pulis sa daan. Tabi! Dadaan si Mayor! Sa totoo lang, ang dapat isigaw nila, tabi! Dadaan ang holdupper! Itago nyo ang mga wallet nyo! Kaya payo ko sa mga snatcher sa kanto, itigil nyo na yan, takbuhan na yan.
Masyadong delikado. Barya lang ang kita. Mag-aral kayo, magsuot kayo ng barong, at tumakbo kayo sa eleksyon. Dahil sa gobyerno, legal ang snatching. Hindi ka nahahabulin ng pulis, sasaluduhan ka pa. Isisipin mo, parehong-pareho lang naman ang job description. Kumuha ng pera na hindi sayo. Pero kapag sa kalye mo ginawa, ang tawag sayo, kriminal. Kapag sa loob ng opisina mo ginawa, ang tawag sa'yo, honorable. Tignan mo yung upgrade. Kagalang-galang kang magnanakaw. Ang sarap pakinggan, honorable thief. Kaya itigil nyo na yung panghahablot ng cellphone. Chip yan, maliit ang kita. Ang hablutin nyo, budget sa tulay. Kahit walang ilog, lagyan nyo ng tulay. Ang tawag dyan, ghost project. Hindi ka na mapapagod tumakbo kasi yung ghost ang bahala. Multo na ang magtatago ng pera mo. At dapat ang secret recipe nyo ay isang sakong semento, isang truck ng buhangin, at 10 drum ng kakapalan ng mukha. At kung lalatagan nyo ng aspalto, tipirin nyo. Huwag nyong kakapalan. Dapat kasing nipis lang ng chiswi sa tinapay. Yung tipong pag dumaan ang truck, bakbak agad, sumama sa gulong. O sisihin nyo yung truck, overloaded ka kasi. At kung wala naman kayong mapaglagyan ng tulay, doon kayo sa kalsada. Hanap kayo ng kalsadang maayos, patag at walang lubak. Tapos gibain nyo, sirain nyo para may budget ulit sa pag-aayos. Kailangan ubusin ang pondo bago matapos ang taon. Sayang ang kickback. Pero proud ako sa kalsada natin. Alam niyo kung bakit? Dahil tinalo natin ang NASA at Amerika. Ang Amerika, gumastos ng trilyon para makarating sa moon. Tayo sa Pilipinas, sumakay ka lang ng tricycle sa kanto. Feeling nasa moon ka na. Sa dami ng crater at hukay. Zero gravity ang feeling pag tumalbog ka. Kay Mayor lang pala ang easiest way to space. Isang malaking hakbang para sa sangkatauhan, papuntang kanal. Pero kung mapilitan kayong magtayo ng totoong kalsada, siguraduhin yung biodegradable. Yung tipong isang ulan lang, tunaw na. Ano ang rason? Siyempre, para may repair budget na naman next year. Paulit-ulit na racket. Ang tawag dyan, sustainable corruption. O kaya naman, magpatayo ka ng waiting shed. Ang presyo ng hollow blocks at yero, 50,000. Ang ilalagay mo sa report, 5 million. Pag tinanong kung bakit mahal, sabihin mo, aircon po kasi yung hangin dyan at bulletproof ang bubong. Maniniwala naman sila nasanay na silang niloloko at ginagago.